Okay, so ayan, magandang hapon sa inyong lahat mga matamsor, mga boss at mga lods, mga lodi. So sa hapong ito, sa araw po nito ay i-re-vlog ko lang po yung 15 hectare. So sasabihin ko na lang po yung eksaktong area po nito. Ito na lang po ay meron na pong yung binibenta na lang po ay 149,540 o 14 hectare and 9,540 square meter po. So ipa-flash ko po sa screen yung kanyang plano, lot plan, at ganoon din po yung kanyang title ng property po na ito. So ito po ay yun nga po, 14.10 hectare na lang po. Dati po siyang 15 hectare. So tinanggal po yung kalsada. Itong kalsada po na ito, itong barangay road po na ito na 2 lane, cemented road, ay nakasali po sa titulo. So sinabdivide na po ito, tinanggal na po ito. Ongoing po yung kanyang pagpapa-approve ng plano. So kung nakita nyo po yung bahay po na yan, yung may tindahan po dyan, tinanggal din po sa title po yan dahil binigay po sa tenant. Bali ito po ay 15 hectare po siya dati mahigit, pero ngayon po ay tinanggal po yung part na yan, tapos tinanggal itong kalsada, at yun na nga na po, ang natitira na lang pong binibenta ay 149,540 square meter o 14 hectare and 9,540 square meter po. So itong part po na ito ay kasama na rin po sa 149,000 sa 14.9 hectare, kasama po ito. Bali ang sukat po dito sa side na ito ay nasa 6,179 square meter, at dito naman po sa part na ito, sa pinakamalaki part po niya, nasa 142,000 mahigit po. Ayan, so makikita po sa plano, ipa-flash ko po sa screen yung plano para makita nyo po yung sukat po dito, kung ilan yung area, at dito sa part po na ito. Ayan, so dito po may power line, internet connection, meron po. Ang frontage po niya, estimate ko po nasa mga mahigit 100, siguro mga 150 meters more or less po yung kanyang entrada. So nakaunan po siya sa kalsada. So kung nakikita nyo po, okay, so kung nakikita nyo po ito, yung pang part nito, kung nakikita nyo po yung mga bahay po na yan, ay kasama po sa property po yan, pero yun nga po ang sabi po na aalis sila. Aalis po sila pag may nakabili na po. So andun po yung mohon sa part po na yun, hindi ko na po naipakita sa inyo, pero yun nga po sabi, kung ay aalis po sila kapag nabili, kung may nakabili po sa property na ito. So ipapakita ko naman po yung bang part ng property na ito, kung saan yung mga eksaktong boundary po niya. So dito nga po ay andito yung part na pinakamalaki yung area, nasa 142,000 mahigit po square meter po dito. Pahili type po yung property na ito, at may mga iba't ibang puno pong tumubo. Meron pong dalawang mangga. Ayun po yung dalawang mangga, may kawayan, Jimelina, alibangbang, yan po yung maraming nakatumubo dito. Andyan po yung fish pond sa part na yan, at hanggang doon pa po yan eh. Tapos dito naman po yung sinasabi ko nga po dito sa kabilang side ng kalsada, ay kasama po ito sa property yung nga po sabi ko 6,179 square meter po dyan, o mahigit kalahating hektarya po. At dito yung part na mas malaki yung po niya, mas malaki yung area dito. At ito nga po ay na-request survey na po nila, tsaka subdivide, kasi ongoing po yung pagpapaprove, kasi kailangan po tanggalin itong kalsada, kasi siya pa yung binabayaran sa tax, at ganun din po sa binigay sa tenant. Tinanggal na rin po para at least matitira na lang po ay yung 149,540. Kung nagtataka po kayo kung bakit magdadalawang titulo po, kasi po yun nga po, sinabdivide, tinanggal tong portion na ito kasi nakasama ito sa title, kaya tinanggal po, magdadalawang titulo po. Isang titulo po dito ng 6,700 plus, at ito naman po yung 142,000, so magdadalawang titulo po siya. At clean title po ito, buhay yung nakapangalan sa title, pero meron siya binigyang SPA dito sa Pilipinas kasi yung may-ari po na sa ibang bansa, diba Cedric? Sa ibang bansa. Okay, so ito po yung kanyang boundary sa part na ito. Kung nakikita nyo po yung taniman po na yan, ayan po yung boundary. So ito po yung mga boundary po niya, itong mga Jimelina po na ito na naka-erela po na yan. Yan po yung boundary ng property. At dito nga po, ano ng baka yung staka. Ayun po yung staka po sa part na yan, Yun po, sa may malapit sa may baka, may staka po doon.
nakatayo po doon yung nung nag-survey po sila, naglagay po sila ng staka at is para alam po yung boundary po ng property na ito. Tignan nyo mo po, meron po siyang mountain view, yan, overlooking 360 view dito sa part na ito. Ayan po, Mount Amorong, mga bulubundukin ng Caraballo, may makabahay na rin po sa tabi ng property. Sa mga nagsasabi po kung nakakatakot ba dito, hindi po nakakatakot. Mabait po yung mga tao po dito, kagaya po ni Cedric. Ayan po, mabait po yan pag tulog. Ayan, so may makabahayan po dyan sa part na yan. So ito na po yung sinasabi kong 6,791 square meter. Ayan, so correct you, I'm wrong kasi minsan nakakalimutan ko yung area niya eh. So puntahan naman natin yung ibang part ng property. Okay, so ayan po, andito po tayo sa ibang part ng property po ng 14.9 hectare. Dito pa rin po sa bahay nga po ng Kuya po located itong property nito, Kuya po Nueva Ecija po. Ayan, at ang presyo nga po pala ay 75 po pesos per square meter. Kung tatanungin nyo kung negotiable yung price, yun nga pong sabi ng diba, nung naka-SPA na kung sana daw, wag na daw tawaran. Kasi mababa na daw yung presyo. Pag-usapan nyo na lang daw po ni naka-SPA yung obligasyon po ng bawat isa. So ang sabi naman po kasi nung may-ari, binigyan na nga daw po niya ng authority yung SPA, yung taong binigyan niya ng SPA, kasi siya na po daw po bahala mag-decide kung ano yung gagawin o ano yung mga pag-uusapan po sa property ito kung sakasakali. So dito po yung kanyang boundaries. Ayan po, diretso po yan. Meron pong staka po doon. Try po namin puntahan yung staka po doon para makita nyo po o yung nilagay na tulos para maipakita po namin. At ito naman po yun nga po sabi ko kanina, yung boundary po. Kanina yun sa may mga maraming jimilina po kanina doon. Tapos yung tinuro ko yung may tulos po doon. Ito po yung diretso po niya. At dito nga po ay ibang property na po yan. Ibang property na po na ito. Ayan po. Hindi na po kasali yan. Pero yun, may power line po dyan. Internet connection. Meron po dito. At yung source of water po pala nito ay deep well. Andun po. Sa may kubo po na yun. Sa may tabi po niya. Sa baba po ng kubo. Andun po yung deep well. So ito po ay tinatamnan po nila ng kalabasa pag ganitong panahon. Pero meron po itong nasasaka. Dyan sa part sa may gitna. Ang estimate kong nasasaka po siguro nasa mga kulang-kulang 1 hektarya po siguro. Sabihin natin mga kulang-kulang 1 hektarya po yung nasasaka po dito. Sa ngayon po ay inararo na, no? Inararo na. Okay. Ready to fight na. So ito nga po ay ang property na to ay pasture land yung nakadeclare. No, Cedric. Pasture land yung nakadeclare. Tapos nagpa-compute na rin po kami ng kanyang amilyar. Ang last po na payment, ang last po na nabayaran po nila ay last year po, 2024. Bayad po yun. Pero this year po ay hindi po nila nabayaran. Kaya nung pinakompute po namin sa assessor o sa may treasury, ay nasa 27,000 po yung kanyang unpaid na amilyar this year. Pero pag updated ka daw nagbabayad, mayiging 20,000 daw. Pag updated ka nagbabayad. Okay, so yung po sabi, pag yearly nasa 20,000 pag updated ka, pero pag hindi updated 27,000. Yun po. Malaki-laking area kasi. Saka mababawasan yan kasi pag dumating yung approved plan, kasi matatanggal yung kalsada at sa may tenant. Yan po. So yan po, ganda ng mga kalabasa na tanim dito. Tapos mamaya punta natin yung ibang mga part na matataas para makita nyo po yung kung gaano kaganda yung view. Kagaya po dyan sa part na yun, mataas po yan. Pero sa natatanong kung bangin po, hindi po ito bangin na ano lang po, yung parang hili-hili type po siya. Normal na hili lang. Yan po. At hindi po nakakatakot dito sa area kasi nga po, yung nga pong sabi ko, yung mga gamit po nila, iniiwan po nila dyan. Mga hand tractor, traktora nila, andyan lang po, hindi nawawala. Mga makina, hindi nawawala. Kaya mabait po yung mga tao dito. Sa mga nagtatanong kung may NPA, wala pong NPA. Kami po yung NPA dito, nice people kami. Mabait po kami. Ayun, may aso tuloy na ano. Ayan. So andun po yung deep well po niya doon. Ayan po. Poso, pero malaki yung ano niya kasi ginagamit nila pampatubig din po yan eh. So may makina. Ayan po si tatay, kumukuha ng tubig doon. Ayan. Ito yung kubo po. Ayan, silungan ng mga gamit po nila. Andyan yung mga kahoy, diesel, andyan yung mga na crudo, diesel, saka ano po yung mga uling nila, andyan lang po, mga gamit nila sa bukid, andyan lang po.
Dito sa part nito, tinamnan po nila ng mga gulay. Sa part nito, kalabasa ulit yung tinanim nila. Munggo. Tapos, ito nga po yung sasabi kong nabubukid. Itong part na to, nabubukid po yan. So, ma-estimate ko na sa mga kulang-kulang isang hektarya po yung nabubukid po sa property nito. At ito nga po, tingnan nyo, ganda ng mountain view dito. Ganda. Mukhang maambon na yata. Ayan. So, may kalsada rin po sa banda roon. Bali yung yung kalsada po doon, yun po yung boundary po ng property. At yung bahay po doon na color blue. Ay, hindi pala bahay yun. Kulungan ng yun, cooperative, no? Alagaan ng mga kulungan ng mga kambing. Ayun po, yun po yung boundaries po niya. At ituturo din namin po yung ibang part pa ng property na to. So tara, puntahan natin. Okay, so andito po ako sa sa isang istaka po dito na nilagay po nila. Ayun po, ito po yung poste o tulos. Ayun po, ito po yung tulos. Diretso po yan. Ito po yung po niya, kukonekta po dun sa unang tulos na pinakita ko po sa inyo. So diretso po iyan. At ito na po ulit yung ating property. Ayan. Kung nakita niyo po ay hindi po ito kalsada. Nakikidaan lang po sila. Pero pag ito po ay nabili ay sasaraduhan na po. Doon po sa bandaron ay may kalsada po doon sa bandaron. So nakikidaan na doon si Drake. Nakikidaan na sila. Okay. Pansamantala po nakikidaan po sila. Or pwede nilang ilipat yung kalsada yung daan dito sa banda rito. Ayan. So dito pa lang po ay sa may side po nito may mountain view ulit po kayo. Maganda yung mountain view. At yung damo po niya na maintain. Ayan po. Kasi may mga hayop po na sinusuga nila dito o nakikisuga po para yung damo ay ma-maintain at hindi po yumabong o lumaki o dumami yung kanyang damo. Ayan po. So, dito po, may mga nakita kami mga tower po dyan o mga cell site po ng telco. Ayan. As kitang-kita rin po dito yung mountain view po ng ng Balungaw. Ayan po. Tapos, ayan po yung view ng ating 14.9 hectare na pahili type po itong property na ito. May part po ng mga patag. Siguro sabihin natin yung hili niya mga 80% tapos 20% po yung mga patag. Ayan po. Tapos yun nga po sabi ko, madami po siyang puno ng alibangbang na ginagawa pong pang-asim sa mga lutuin. At kung kayo po ay inuubo, nilalagnat, sinisipon, ito po, lagundi. Gamot po. Ayan po yung lagundi po. So marami dito lagundi po kaya pag hindi ka na niya mahal. Pag hindi ka na daw mahal, pag ikaw ang nilagnat nung kanyang brinake, nung time na brinake ka niya, kung nilagnat ka, ito yung gamot. Ayan. Okay. So, ay po, ang ganda tignan. Maganda yung view. Tapos, overlooking, may mountain view. Ay po, ganda na po niya dito. Ayan, ganyan po kaganda itong property po na ito. At, yun nga po ang sabi ko, ulitin ko po, ito po ay 14.9 hectare o 149,540 square meter o 14 hectare and 9,540 square meter po ang natitira na lang pong binibenta. Dahil yun nga po ang sabi ko, tinanggal po yung kalsada, nasa 950 po yung kalsada, yung kanyang sukat, at yung sa tenant po ay nasa 6,000 po yung binigay po sa tenant. So dati po siyang 15 hectare po mahigit, at yun nga po nabawasan na, kaya ang kabuuan na lang pong binibenta ay 14,000 and 14 hectare and 9,800 14 hectare and 9,540 square meter. Ayan, tuloy. Talagang tumatanda na, minsan nakakalimutan na yung mga bagay na importante sa buhay niya. Ayan. So, yung boundary po dito sa part na ito ay doon po sa bahod po nung color blue ng bubong na yan. Yan po ay kulungan ng mga kambing o cooperative na ng mga kambing. Siguro nagbebenta sila ng kambing dyan. Ang price ng kambing ngayon nagre-range ng mga, depende sa laki ng kambing. At nagre-range yung mga 5,000 up na yung presyuhan. Pero kung may mga lahi, talagang mas mataas yung presyo. Yan. So tignan niyo po, ang ganda ng view dito. Ayan, ang ganda ng view. Wow. Maganda po ito sa
So for camping, maganda po itong property na ito. Sa pwede rin pong farm, pwede kayong magtanim ng mga gulay. Ayan, pwede rin pong rancho, pwedeng game fowl o ano pa gusto niyo gawin sa property nito, pwede po. Pero kung nagtatanong po kayo kung pwede ang poultry o piggery, huwag niyo na po ituloy. Dahil bawal po ang ganung ano po dito, industrial na ano po. Pwede po kayo mag-alaga ng mga hayop po dito, pwede kayo mag-alaga ng baboy, pero ilang heads lang, yung pang backyard lang. Saka ilang heads lang din ng mga manok, pang backyard lang po, pwede po. Pero kung yung pang marimin, yung mga poultry po talaga ay pinagbabawal na po ng ating bayang kuya po. Dahil marami kasi po nagrereklamo, lalong lalo na po sa mga langaw. So nakakaperwisyo po yun. Kaya ang maganda po dito ay sa mga may mga halagang mga baka. Ayan, kung may property kayo dyan at overload na yung kulungan nyo ng mga baka, mas maganda bilhin nyo to at i-transfer nyo po yung ibang baka nyo dito. Ganun din sa mga kambing. So nag-aalaga ng mga kambing, pwede rin po dito. Ayan. So andun po yung bakod ng property ng ng Blue na bong. So yun po yung bakod po niya, yun yung pinaka dulo. Kung ano po yung dulo po nung bakod po nila, yun din po yung kukonekta dun sa tulos po doon. Sa tulos po na pinakita ko kanina. Siguro aabot po dun sa taas po nung ano na yan, konting taas po ng part na yan po. So yun po yung estimate ko po. At dito po ay ganda talaga ng property na ito. Marami kang magagawa dito. Sa mga mahilig po sa nature, sa mga gusto mag-develop ng kanilang farm resort, o sa mga gusto magpagawa ng mga camping site, ayan po, maganda po ito. Ayan. Kung may pera na ako sa ito, bibiling ko to. Kaso nga talaga, pera lang ang kulang. Property na. Property, pero pera na talaga ang kulang. So, ayan po, maganda rin po dito. Kitang-kita mo yung bukid dito sa part na ito. Tsaka yung baka doon, sino kayo may-ari ng Cedric? Dito ko po. Nakita mo. Ayan. So, libutin natin yung ibang part. So, doon yung part yung yung sa may tenant. Yung 6,000. Sa may kawain doon. Ayan. Medyo, yung kamera rin, dumidilim yung ibang So, ganda po ng property na ito, mga madam sir, mga boss. So, mga idol. Sa mga naghahanap ng ganito. Ay, naku. Perfect na perfect po ito. Para sa inyo po. Ayan. So punta natin yung ibang part. At ayun nga po, pwede kayong magtanim pa ng mga ibang mga fruit bearing po dito kung gusto niyo po. So pwede kayong magtanim ng mga mangga, mga ganyan po. Pwede rin gawing dragon fruit farm, pwede rin po ito kasi maganda po yung lupa, buwaghag po siya. Yun po maganda po dito. Ayan. So andyan lang po yung mga kabahayan. Doon kami nag-start mag-vlog, dyan lang po sa part na yan. At yun po, kung gusto yung pupuntahan itong property na ito, mag-schedule lang po kayo, sasamahan po namin kayo para maipakita po namin itong property ng personal po sa inyo. At kung tinatanong nyo po kung negotiable pa yung price, kausapin na lang po natin yung mismo yung naka-SPA. At yung mga dokumento po ay upon viewing na lang din po kung gusto yung makita ng personal yung mga original title. Kasi nakita ko yung original title po nito eh. At yung lot plan ay hawak po nila. At ganoon din po ay yung special power of attorney po nung naka-SPA po dito. Ayan. So hanggang dito po muna. At please follow and subscribe po sa aking Facebook, sa aking YouTube, mga madam sir, mga boss. At salamat sa patuloy niyong pagsusuporta po sa akin sa ating Facebook. Nasa 13,000 followers na po tayo. Maraming salamat po mga boss. At sa ating YouTube po, nasa 6,000 subscriber na po tayo. Ayan. So maraming salamat po and God bless.